Alam nyo ba na bumagsak ang factory activity ngayong taon sa Pilipinas? Hindi lang to simpleng numero, ito po ay klaseng balita na may direktang apektado sa ating pang-araw-araw na gastos at bawat pamilya. Kung bakit, pag-usapan natin to. Hi there mga kaipunaryo at kabadgetarian, this is Chinky Tan, your pambansang world coach. May lumabas po na report sa isang pahayagan na bumaba po ang factory activity sa Pilipinas. Anong naman ang konteksto nito? Anong naman kinalaman po nito? Ayon sa ulat, bumagsak ang PMI or Philippine Manufacturing Index up to 50.6%. Ito na po yung pinakamababa sa ating taon. Sa mundo kasi po ng ekonomiya, ang PMI ang nagsasabi kung lumakas o humina ang galaw ng mga kumpanya. Kapag mababa po, ang ibig sabihin, babagal po ang mga orders, production at hiring. Sa ganitong sitwasyon po, ang mga kumpanya ay nag-iingat. Hindi na sila kumukuha ng bagong empleyado, hindi na nagpapa-overtime, so hindi na nag-e-expand. So, ang unang tanong, bakit ba bumaba? Kasi humina po ang demand galing po sa ibang bansa. Pangalawa, malamang tumaas po rin ang raw materials, ang paggastos dahil nga sa ating palitan ng piso kontra dolyar. At nagkakaroon din po ng mga global tension, oil issues, inflation, yung tinatawag natin tariff of tax na pinapataw sa atin ng ibang bansa. Sa madaling salita, napakabigat ng pressure to para sa mga negosyante. Ano naman epekto sa normal na mamamayang Pilipino? Una, ang trabaho. Siyempre, mas konti ang overtime, konti ang hiring. Mataas ang risk na baka mawalan ka ng work. Di ba? Pag nawalan ng work, wala nang kikitain. Pag wala nang kikitain, wala nang pambili. Kung walang pambili, syempre maapektuhan ng negosyo. Pag naapektuhan po ang negosyo, baka ika nga mag-lay off pa ng tao o magsara pa ang negosyo. Nagkakaroon po ito ng domino effect sa pagbagal ng ating ekonomiya. Kaya nga, ito yung mga bagay na hindi natin control. Kaya, paano tayo tutugon po ngayon? Number one, gumawa po tayo ng priority list. Ano yung priority list? Yung mga priority na dapat muna nating gastusin. Tubig, pagkain, upa. Okay? Pangalawa, huwag muna tayong gumastos ng mga bagay na hindi muna kailangan. Baka maghinay-hinay muna tayo sa mga pag-order po natin sa online shopping kung wala sa budget. Kung nasa budget naman, walang problema. Pangatlo, maghanap ng trabaho o ng racket na hindi affected ng season. Halimbawa, cleaning services. Or if not naman, yung delivery services, or if not naman, pwede kang mag-online jobs. Ang goal ng second income ay protektahan ang unang income. Bilang pangwakas, paalala lang po, hindi po natin hawak ang global at local economy, pero hawak naman po natin ang galawan natin pagdating po sa pera. At kapag mahusay ka sa strategy, hindi ka madaling maaalog kahit bumagal na po ang trabaho o negosyo. Sana nakatulong tong episode na ito. Paalala lang po, tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.